Alam ng ina ang pinakamabuti para sa supling niya. Mother's knows best, ika nga nila. Kasama ba dito ay ang tangkain niyang kanin ang sariling supling niya? Ito ang kwento ng kanibal na ina. Nagulantang mga mediko nang makita nila na ninangasab ng ina ang bagong silang na sanggol niya. Ayon sa mga testimonya ng mga nurse at doktor na hindi nila maialis sa pagkakakagat ng ina sa braso ang bagong silang na sanggol niya at kinakailangan pa nila na pagtulungan nila siya at lagyan ng pampatulog para lamang bitiwan niya ang braso ng sariling anak niya. Ilang araw na nasa kalsada itong si Li Zhenhua. Taglamig noon sa China. Lahat ng tao sa paligid niya ay abala. Lahat sila ay may trabahong pupuntahan, may obligasyon na kinakailangan na gampanan. Sa gitna ng init at lamig, patuloy na pag-alagala itong si Li hanggang sa nakaramdam ito ng kakaibang hindi maipaliwanag na sakit. Mula sa likuran, umikot ang sakit hanggang sa may bandang tiyan. Umabot na rin ito sa buo niya na katawan. Napaupo na lamang ito sa gilid ng kalsada at nagsimula na magsisisigaw. Nang una ay walang pumapansin sa kanya hanggang sa may isang tao na nagmagandang loob na tanungin kung ano nga ba ang nararamdaman niya. Mayroon ba siya na iniinda na problema? Nang tangkain ito na itayo itong si Li, doon ito napagtanto na ito pala ay nagdadalang tao. Agad itong sinugod sa pagamutan sa probinsya ng Guangdong sa China. Doon naging mas malinaw pa ang lahat. Ang nararamdamang sakit ni Li ay dahil isisilang na niya ang kanyang unang supling. Matindi na ang paglilabor ng ina. Sa wakas, makalipas ang ilang oras, isinilang ni Li ang malusog niya na anak na lalaki. Ayon sa doktor na makailang beses nila na tinangkang tawagan ang pamilya nito, ngunit tila ba walang sumasagot. Kaya naman matapos na malinis ang sanggol ay ibinigay agad ito sa kanyang ina upang ito ay kanyang mabigyan ng gatas ng ina. Lahat naman ay naging maayos ng unang 2 araw na ang mag-ina ay nasa ospital. Ngunit paulit-ulit man nila natawagan ang sinasabi nito na kanyang pamilya, tila ba wala naman na sumasagot sa kanila. Pagsapit ng 3 araw, nagulat ang buong pedia ward nang marinig nila ang pagpalahaw ng sanggol na noon ay dapat na nasa kanlungan ng kanyang ina at pinapakain niya. Sa gulat nila nang maabutan nila, kagat-kagat nitong si Li ang braso ng bagong silang pa lamang na supling niya. Kinakailangan nila na angklahan ang bibig ng ina upang hindi tuluyang maalis ang kamay ng sanggol niya dahil sa higpit ng pagkakagat niya. Saka tinarakan nila ng pampatulog ang kanibal na ina. Matapos ito ay inireport nila ang pangyayari sa otoridad. Ayon sa doktor na kinakailangan nila na tahiin ang braso ng sanggol upang maampat ang pagdurugo at gamutin ang sugat nito. Matapos ng insidente, agad nilang inireport sa otoridad ang naganap. Saka sila ay naglabas ng resulta sa kanila namang investigasyon na ginawa. Ayon sa tagapagsalita ng Guangdong Police na magulo ang naging buhay ng 24 na taong gulang na si Li Zhenhua. Dagdag nila na ilang buwan bago ito ay magsilang, napansin ng partido ng asawa nito nang nag-iiba ang asal nito. Ayon sa kanila na nakikita nila ito na nagsasalita ng mag-isa. Palaging sila ay sinisigawan nito at tila ba wala ng galang sa kanila. Kaya naman kahit na nagdadalang tao ito ay tuluyang pinalayas ito ng partido ng kanyang asawa. Kaya naman ito ay naging palaboy-laboy sa kalsada ni hindi nila sinabi kahit kanino man na baka may mali na nangyayari sa ginang at baka kailangan nito ng atensyon na medikal. Basta-basta na lamang nila itong pinaalis mula sa kanila. Maging ang asawa nito ay binaliwala ang katotohanan na nagdadalang tao ang kanyang asawa at delikado para sa kanya ang magpalaboy-laboy sa kalsada. Inaalam pa ng otoridad kung saan dapat na mapunta ang sanggol sa ina ba nito na may problema sa kaisipan o sa partido ng ama nito na pinabayaan din sila na mag-ina, o hindi naman kaya ay sa otoridad muna upang hanapan na ito ng bago nito na magiging pamilya. Mga katinagalog ko, sa kwentong ito, saan ba sa tingin ninyo dapat mapunta ang sanggol? Sa ina ba, sa ama o sa ibang tao na? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang pinakamakabuluhang sagot po ay magkakamit ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.